Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon, at matibay na paninindigan laban sa katiwalian. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Lahat ng sinabi ni Pangulo Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East na nangyayari na ngayon. Kung sino ang susunod, ay wala akong narinig. Are you excited? Who's speaking next? Okay. Alam niyo ba, na ang energy ng speaker ay nakadepende sa energy ng audience. Okay? So kung ano tayo sa audience, ganun din yung speaker. So kung tutulog-tulog tayo ng audience, tutulog-tulog din yung speaker. Okay ba? Kaya dapat, lagi tayong awake at nakikinig sa mga sinasabi. Because this will spell the future of our country. Yes or yes? Okay, so at this point, I'll call in. And please welcome him with the level 10 energy, Congressman Paulo Marcoleta. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayo pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung namang problema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko ba ang inyong commitment? Oo, grabe naman, may effort na si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman. Para iparating sa administrasyon ng ating pinaring na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Doon yung sigaw yan sa Liwasan. Para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan. Sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Ano meron? Dito? Meron. Oh, yung mga nasa Liwasan daw, pupuntahan ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. Merong Attorney Pete Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami po ng iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin ang ating minimiti. Tama po ba? At
Mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa speeding image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Isa pa. Ayun, thank you so much. And at this point, grabe, pati ako parang, I become speechless. Now listening from these people and seeing them in person. Okay? Mas gusto nyo bang mas lalo pang ma-excite? Ay, hindi ko nagugustuhan ng energy ang baba. Kayo gusto nyo pa ng mas ma-exciting na speaker? Kayo dyan! Okay, so at this point in time, I would like all you to stand and welcome with level 10 energy our esteemed Senator Robin! Sorry, hindi pa pala. Okay, mali. Senator Robin, sorry ha, hindi. Ano lang yun, kumbaga, take two. Oh, take two ako mamaya sa'yo. Okay, yes. May AVP pala tayo, ni Senator Bato de la Rosa. Okay, yan. Mga kababayan, ako po si Senador Bato de la Rosa. Buong puso kong pinapasalamatan ang mga conveners nitong RAIDS Coalition. Taos puso kong sinusuportahan ang pagbuo ng RAIDS Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindig para sa katotohanan, pananagutan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon, at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan, at handang ipaglaban ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papaya na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa ilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, maraming salamat Senator De La Rosa. Palakpakan natin siya na malakas na malakas. Yes! Okay, ito totoo na talaga to. Hindi na to take two. Okay? Ready na ba kayo? But before I call on him on stage, I'd like to remind everyone that the committee has decided to limit the number of speakers only to the sitting congressmen and senators at the moment. Okay? So guys, are you all ready? Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naangkala. Batid po natin lahat. Alam natin lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin. Nagdadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayan ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to, hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Agila! Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban, ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara niya sa mga una nating bayani, sina Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home!
English yan. Minsan lang ako mag-English. Pretty mo. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin,